Magandang araw mga kapatid. Magandang araw, Doc. Kumusta po kayo Magandang mga kapatid? Magandang hapon. Magandang hapon din kay po, Sir Aris. kapatid na Chris Sanchez. Good afternoon po. Okay, good afternoon din. Pwede na po ba tayong magsimula mga kapatid? Yes, Doc Aris. Okay. Pwede po ba nating mahingian ng opening prayer si kapatid na Alfred Paborite? Okay po. Tayo po yung manalangin. Amang banal, kami po ay lumalapit sa lukrokan ninyo pong awa. Sa hapon pong ito, kami naman po ay mag-aaral ng tungkol sa Pauline Missiology. Naway i-bless niyo po si Sir Aris na magdi-discuss po sa amin ng mga lessons. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at naway ipuspos niyo po kami ng banal na espiritu para maunawaan po namin yung mga pag-aaralan po namin sa hapong ito. I-bless niyo po lahat ng mga admin ng LCMBS International sa po na mga kasama po ni Doc Ray. At ito po ay aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng inyong pong bugtong anak na aming pong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po. Amen. So, nasa 38 po tayo lahat, mga kapatid. So, kumusta po kayo? Mabuti-buti po, Doc. Ang mga ano dito, ang mga students dito ay okay. Okay, so magsisimula po tayo mga kapatid sa ating last na topic na hindi tayo natapos. Pagkatapos po sa pag-aaral na ito mga kapatid ay mag-uumpisa na po ang ating pag-aaral na naman patungkol na naman po sa Sustainable Livelihood for Self-Supporting Missionaries, Pauline Missiology Concept. Pagkatapos itong mga pag-aaral natin ngayon mga kapatid. So makakatulong talaga sa bawat isa sa atin, lalo na po tayo ay active po sa ministry. Alam naman po natin mga kapatid na ang gawain ng Panginoon ay kailangan ng pondo, ng salapi, dahil kung wala tayong pondo mga kapatid, hindi tayo maka-create ng mga malalaking mga gawain katulad ng mga medical missions, mga crusades or ano pa man yung mga satellite crusades natin na tayo po ay nandyan kung saan man tayo inilagay ng Panginoon. So dito sa pag-aaral natin sa Pauline Missiology mga kapatid, tuturuan po tayo ng libre kung paano gumawa ng mga produkto katulad ng mga liniment formulation o katulad ng mga Vicks Vaporub formulation, katulad ng mga refreshing oil na libre lang po talaga mga kapatid. Sa ano po ngayon, ang district pastor po natin na sa Basilan Province, na sa Isabela City, Province of Basilan, ay nung Friday ay dumating yung kaniyang raw materials ng liniment oil. Kaya nung Friday, nag-umpisa na po siyang nag-decide po tayo ng libreng design po sa kaniyang label, sa kaniyang produktong gagawin na dito po sa ating subject na ito, under po sa community services ng ating school, na natutunan niya ang kaniyang paggawa ng produkto. So ngayon,
kanina, nirelease na niya sa kanyang mga distributor at ngayon po ay malaking tulong po sa kanyang i-raise na pondo para po sa isang project. So kung meron po tayong idea, meron tayong kaalaman sa paggawa ng mga produkto, so matutulungan po ang ating ministry. No? So hindi tayo magka-problema sa pondo dahil may pagkukunan po tayo. Gagawa po kayo ng sarili ninyong produkto mga kapatid. Gusto niyo po ba yan mga kapatid? Parang tulog ata Yes, mga tao gusto dito. po. Opo. Yes po, mag-design po kayo katulad po nitong si Pastor Obihero. No, ang asawa niya ay isang doktora na OB-GYN. So nung panahon ng formulation, nung naggawa na sila ng formulation ay nag-ano po tayo, tumawag po tayo ng nag-video call po tayo sa kanila. Sila mag-asawa dalawa, no, kahit OB-GYN na yon, tinulungan niya ang kanyang asawa na mag-formulate ng produkto nila para makakatulong doon sa distrito nila. So yung asawa ang facilitate yung doktora na OB-GYN. So nakakatuwa talaga mga kapatid, no? Kasi kung may nalalaman kang produkto mga kapatid, hindi talaga malaki talagang tulong ito sa iyong ministry. So ito yung produkto niya mga kapatid. Siguro nakita nyo yung itong Shifa Phytoceuticals Wonder Panyawan Body Massage Oil. So ito yung first formulation na natutunan niya mga kapatid. At kung bibilihin mo parang ano na rin, competitive talaga sa ano pa lang, sa packaging pa lang hanggang sa laman ay talagang pang-ano talaga siya, no? Papatok talaga siya dahil kinakailangan talaga yan ng mga tao ngayon. So sa bawat may proceed siya na pupunta doon sa kanilang project. So dito po sa Pauline Missiology, pag-aaralan po natin ngayon mga kapatid. Ipagpatuloy po natin, no? Ang buhay misyonaryo ni Apostol Pablo, no? Bakit nga po nagiging successful ang ministry ni Apostol Pablo? Dahil po sa gabay ng Holy Spirit. So kaya nga dito mga kapatid, dito, okay. And Saul grew under... Hindi pa naka-slide, Doc. Okay. Okay po. So, nakita na po ba? Kita. Nakita na po ba mga kapatid? Okay, mga ilang slides na lang po ito mga kapatid. Tapos proceed na tayo doon sa... Hindi po magkikita, Doc eh. Hindi pa po makikita. Full screen. Ano pa? Hindi pa po naka full screen. Okay, hindi pa naka full screen. Okay. Wait ko lang muna mga kapatid ha. Sinadya ko talaga ito mga kapatid para matubaybayan ko yung slide ko. Okay. Sige. So okay na po ba yan mga kapatid? Nakikita niyo na po ba? Hindi pa rin po naka full screen. Okay, hindi naka full screen kasi sinadya ko talaga yung mga kapatid. Okay? Sige So po. ito makikita natin mga kapatid, talagang si Apostol Pablo po talaga ay nagiging successful po sa kanyang ministry. No, under the blessing of God, empowered by the Holy Spirit and under the nurturing training of Barnabas. So nung pasimula pa siya sa ministeryo nang tinawag siya ng Panginoon mga kapatid, ay binigyan siya ng katuwang sa ministeryo na batikan na sa gawain ng Panginoon mga kapatid na si Barnabas. Nung ano natin pinag-usapan ating pinag-aralan kung ano at sino si Barnabas. Paul's heart burned with a love for sinners
And he put all his energies into the work of soul winning. Yun po talaga mga kapatid ang kanyang adhikain sa buhay. Ginugugol niya ang kanyang buhay, ang kanyang panahon sa soul winning. No? Kahit pa man ay siya ay nagdusa sa mga nangyayari sa kanyang buhay sa panahon nung siya doon active doon sa ministry. No? There never live a more self-denying, persevering worker. No, okay lang sana siya ang kanyang buhay nung panahon na siya hindi pa siya tinawag, ay ang kanyang status bilang isang ay talagang hindi siya na problema talaga mga kapatid sa pera, no? Hanap buhay. Dahil talagang may pera siya. Pero nung pumasok siya talaga mga kapatid sa ministry, ay lahat ng ginawa niya, no, nung hindi pa siya tinawag, ay nagawa niya mga kapatid lahat ng paghihirap. Kaya normal lang po talaga kung mag-engage tayo sa ministry, may paghihirap talagang ating maranasan mga kapatid, no? So hindi siya nag-iisip sa kanyang sarili, no? So dito, Paul's labors at Antioch in association with Barnabas strengthened him in his conviction that the Lord had called him to do a special work for the Gentile world. At that time of Paul's conversion, the Lord had declared that he was to be made a minister to the Gentiles, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. No? Base po yan sa Acts 26 verse 18. The angel that appeared to Ananias had said of Paul, he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles, in kings, and the children of Israel. So ganun din ang pagkatawag sa atin mga kapatid, no? Tayo po ang chosen vessel. Kaya kung tinawag tayo ng Panginoon, no? Tayo po ay mag-action agad mga kapatid. No? Kung ano man ang gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon, atin po itong tatapusin. Atin po itong gagawin mga kapatid. Ngayon po sa kasalukuyan mga kapatid ay mamaya pagkatapos nitong ating pag-aaral ay pupunta na agad tayo doon sa cultural para po mag-facilitate din sa mga taong darating mga kapatid na mula sa iba't ibang mga barangay dito sa lungsod ng Inabanga. Kasi nagagawa sa kasalukuyan po, meron po tayong panglimang gabi na po ngayon sa ating Mega Crusade na ang tema nito ay Bible Prophecies Without Borders, na ang speaker po natin ay si Pastor Edwin Gulfan. Ang atin pong kinikater sa bawat gabi po ay tumataas po ang numero ng mga non-Adventist. No, kagabi po ang record po natin kagabi sa mga adult non-SDA ay umabot po tayo ng 1,100 plus. Hindi pa kasali doon ang mga bata. Free na po yung pagkain nila sa hapunan mga kapatid. No, kaya alas 4 pa, alas 5 ay may naghihintay na ng mga tao mga kapatid. Ang iba may nagsabi na nagsimba kahapon na ina-interview ko, no, sabi niya may pinuntahan daw sila ng tao na hindi nila kilala at sinabihan na kung magsamba pa kayo diyan sa mga sabadista, no, tatanggalin yung pangalan ninyo sa listahan ng ating grupo o sa kanilang anong tawag dito, kapisanan or kanilang association mga kapatid. At kung mamatay man sila, no, kung mamatay daw sila, kung aalis daw sila sa kanilang pagiging Katoliko, ay kukunan sila ng mga pribilehiyo katulad ng paglibing,
Hindi daw sila ilibing doon sa lugar kung sementeryo kung saan ang mga Katoliko ay doon inilibing. So yun po ang mga tinatakot sa kanila mga kapatid, no? Kasi nagbubunga po ang ating ministry. Katulad din sa nangyayari doon sa kapanahonan ni Apostol Pablo. He is a chosen vessel unto God. Katulad rin natin mga kapatid. We are the chosen vessel unto God, no? Kailangan tayong aaksyon doon sa ibinigay sa atin na mga misyon, no? Yung commission natin ang pagpalaganap ng magandang balita, no? And Paul himself later in his Christian experience, while praying in the temple at Jerusalem, had been visited by angels from heaven, who bade him, "Depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles." God has abundantly blessed labors of Paul and Barnabas during the year did remain with the believers in Antioch, no? But neither of them had as yet been formally ordained to the gospel ministry. They had now reached a point in their Christian experience when God was about to entrust them with the carrying forward of a difficult missionary enterprise, and the prosecution of which they would need every advantage that could be obtained through the agency of the church. Base po yan sa Acts of the Apostle, page 160, paragraph 1. No? Ano po itong mission field nila mga kapatid? Ano pong background nito mga kapatid? No? Kasi minsan magiging active lang tayo, no? Nagiging tayo sa gawain kung nakikita nating advantage tayo doon sa mga lugar na 'yon, no? Pero kung ilalagay doon sa mga syudad, no? Mag-iisip na ng kung ano-anong mga negatibo. Ang mga tao dito sa syudad na ito ay mahirap talaga i-convince. No? Mahirap pakiusapan, mahirap para sa kanila ang magbigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala akong kakilala dito, no? Lahat ng mga tao dito ay nakagate lahat ang mga bahay nila. So kung kayo ang nakalagay diyan mga kapatid, no? Kaya kadalasan mga kapatid, kung may ina-assign diyan na mga missionary, no? Minsan nag-iisip ng mga negatibo. No, hindi ako dito nararapat kasi hindi ko kaya ito dito. Lalo na kung siya ay nag-iisa. Pero kay Paul mga kapatid, doon sa city of Antioch, thus the Lord had given Paul his commission to enter the broad missionary field of the Gentile world. Ang kanilang first assignment mga kapatid ay nasa syudad. Ibig sabihin, no, urban ministry talaga sila. Nasa urban talaga sila mga kapatid. No, hindi sila pinadala ng Panginoon yung first assignment nila doon sa mga bulubundukin, doon sa mga bukid. Kundi dito sila pinadala sa syudad sa Antioch mga kapatid. No? To prepare him for this extensive and difficult work, God had brought him into close connection with himself and had opened before his enraptured vision views of the beauty and glory of heaven. Kaya nga dito mga kapatid, no? Ang ginawa namin dito, kailangan talaga na may close connection ka sa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga prayer, no? No? Ang ginawa namin dito mga kapatid, no, maraming mga inisyatibong ginawa ang mga care groups. Nagawa ng mga satellite crusades. No? Nagawa ng mga civic o mga gawain na pangpubliko mga kapatid, para yung mga prejudices ng mga tao ay mawala sa kanila at mag-iisip sila sa mga Seventh Adventist na hindi pala tayo ganyan ng mga tao. Ang ginawa natin dito mga kapatid, no? Nagano tayo ng malaking medical mission. Kaya nga sabi ng mayor dito, nagpapasalamat siya sa Seventh Adventist dahil
yun pa ang nangyayari na first time pa daw nangyayari na nag-medical mission na ganun karami ang tao. No? Grabe, ang dami talagang tao, mga kapatid. No? Yung mga walang ngipin, no? Nabigyan ng ngipin. Yung mga taong may kapansanan sa mata, yung isang mata ay nabigyan ng mata. No? Ng free, ng libre, mga kapatid, na hindi nila inaasahan. At may nagtestimony na sabi niya, iba talaga ang Seventh-day Adventist dahil mabubuting mga tao. No? Hindi daw nila na naramdaman na sila ay reject. At sabi ng mayor, malaking pasasalamat niya sa Seventh-day Adventist kahit maliit na grupo lamang dito sa lugar na ito, pero malaki ang nagawa sa komunidad. At kaya nga nung araw na yun, mga kapatid, linggo yun, na nagagalit yung pari dito, yung pari nila dito, pura paroko nila dito, na nagagalit. Sabi niya sa kanyang homily, bakit daw mga Sabadista nag-medical mission sa panahon ng Sunday, ng linggo? Kasi naman ay nababawasan ang kanyang mga tao na nagsasamba sa kanila dahil nandoon na nakahintay doon sa venue ng medical mission. At pagkatapos niyan, mga kapatid, no, ang daming tao talagang nag-attend bawat gabi. No, nag-increase yung mga tao. Kaya ang ginawa namin dito, bawat araw, mga kapatid, ilang sakong bigas ang sinaing. Ngayon ang sinaing ngayon ay nasa 6 na sako. No? 6 na sako, mga kapatid. No? 6 na sako na bigas ang sinaing ngayon para sa mga taong dadalo. No, kailangan tayo ng close connection sa Panginoon para magiging successful yung ating ministry. Ang ginawa namin dito sa bawat lugar, nagawa kami dito ng prayer ride. Sumakay kami sa mga cruise van ng mga sasakyan at doon kami nag-prayer marathon. Sa bawat lugar, mga kapatid, sa bawat madaanan ng sasakyan, ng aming sinakyan, ay doon kami nagpe-pray, mga kapatid, sa loob ng sasakyan. No? To him had been given the ministry of making known the ministry which had been kept secret since the world began. The ministry of his will, which in other ages was not made known unto the sons of man, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, the partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof declares Paul, I was made a minister unto me, who am less than the least of all saints, and this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men to see what is the fellowship of the ministry, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities in powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which he proposed, purpose in Christ Jesus our Lord. Base na po yan sa nakasaad sa Ephesians chapter 3, verses 5 to 11. No? The Holy Spirit calls Barnabas and Saul to a specific mission. No? May tatawagan tayo tawagin tayo ng Panginoon para diyan sa specific na sa gawain. No? It is important to note that the mission was backed up by the approval of the local church in Antioch. Bago sila nagsagawa ng malaking gawain sa Antioch, mga kapatid, ay may approval mismo sa local na iglesia na nandoon. No? Kaya nga dito may mga debaters tayo dito, may mga apologists tayo dito
Sinabihan ko na huwag kayo munang magawa ng inyong mga debate kasi yan po ay pupukawin po ang galit ng mga taong yan. So magiging makompromiso po ang ating malaking gawain dito. No? So hindi namin inaprubahan, hindi namin binigyan ng ano yung apologist mga kapatid na magsagawa ng public debate kasi masisira po ang ating ano dito, malaking gawain mga kapatid. Barnabas in Saul's cause was both confirmed and supported by the church, no? Which is crucial to Pauline missiology. Saul worked with and through the local church, not in isolation. No? Hindi po sila nagtatrabaho, hindi po sila naggumagawa ng kanilang sarili lamang. No? God bless both of these mighty workers in their ministries. Barnabas and Paul had very effective ministries as evangelists both when working as a team and independently. No? May pa nga dito sa verses 49 to 52 sa chapter 13 ng Acts. The word of the Lord was spreading throughout the whole region. But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas. So sa kanilang ginawang gawain mga kapatid, ay nagbunga din ito ng malaking galit sa mga taong hindi maniwala sa Panginoong Hesus na kanilang pinipreach doon sa lugar na yon mga kapatid. No? And drove them out of their district. No? Minsan pa nga ay pinalabas sila doon sa lugar na iyon. But they shook off the dust from their feet against them and went to Iconium. Dahil hindi matanggap ng mga tao doon na hindi maniniwala sa kanilang mensahe. No? Sila po ay pinaalis, pinipersecute doon sa lugar na yon mga kapatid. No? At anong ginawa nila? No? Anong ginawa nila mga kapatid? Sa verse 51, they shook off the dust from their feet against them and went to Iconium. So umalis sila mga kapatid. No? Parang ang kanilang mga responsibility ay kanilang inano. Ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? Sa inyong mga opinion, anong ginawa dito sa 51 ni Barnabas at ni Paul? No? Anong ginawa nila dito mga kapatid? Pinagpasa Diyos na po nila, Sir Aris. Yes. Kasi minsan kasi kapatid, meron talaga mga taong hindi maniniwala at hindi natin trabaho ang pag-convince sa kanila. Hindi natin trabaho na sila ay pursigihin, sila ay ipuwersa na maniwala sa ating mga mensahe. Kundi ibinigay na lang nila ipinasa Diyos na lang nila mga kapatid, at ang Diyos na ang bahala sa kanya. At pagkatapos doon mga kapatid, pumunta sila sa lugar sa Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Christian church was at this time entering upon an important era. The work of proclaiming the gospel message among the Gentiles was now to be prosecuted with vigor, and as a result, the church was to be strengthened by a great ingathering of souls. Dahil nagbubunga ang kanilang gawain mga kapatid, ay ang iglesia ay dumarami, no, na mga converts. The apostles who had been appointed to lead out in this work would be exposed to suspicion, prejudice, and jealousy. Their teachings concerning the breaking down of the middle wall of partition. Mababasa natin dyan sa Ephesians 2:14 that had so long separated the Jewish and the Gentile world. Would naturally subject them to the church of heresy. Kasi meron kasing mga converted Jews na hindi sila makihalubilo doon sa mga converted Gentiles. No?
Gusto nila na mananatili silang isolated at hindi makipag-ugnayan sa mga bagong converts na mga hintil. At sa ano na yan mga kapatid, ay ipinawalang bisa at sinabi at itinuturo sa kanila na wala na tayong gap sa bawat isa sa atin. Mahudyo ka man o mahintil ka man, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Hesus, tayo ay iisa. Pero yung mga taong hindi tanggap ang kanilang turo ni Apostol Pablo at ni Barnabas, ay yung mismo mga convert Jews or mga Hudyo na dating kapanalig ay sila na ngayon ay nagiging kontra na, no? Nagiging kontra na at iniisipan na sila ay mga nagtuturo ng mali. And their authority as ministers of the gospel would be questioned by many zealous believing Jews. So marami na ring nag-iisip ng masama sa kanila na itong mga dalawang taong ito ay nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Dahil hindi ito nakabase sa ating tradisyon. God foresaw the difficulties that his servants would be called to meet. And in order that their work should be above challenge, he instructed the church by revelation to set them apart publicly to the work of the ministry. Their ordination was the public recognition of their divine appointment to bear the Gentiles the glad tidings of the gospel. Sabi nga dito, malapit mga kapatid, at sana tayo sa ibang kabanata, sa sunod na kabanata. Barnabas and Paul did not take personal offense by the rejection of the people. No? Instead, they simply saw the uprising as closed door and move on to the next door the Holy Spirit opened. Hindi po sila na-discourage. No? May nagsarado sa kanila ng pintuan, pero ang kanilang iniisip ay may mga pintuan na naman na magbubukas sa mensahe ng Panginoon. No? Maraming mga rejection na nangyari sa kanilang dalawa. No? Pero nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain. Ganito naman talaga ang ating ma-experience sa gawain ng Panginoon mga kapatid. Maraming rejection. No? Ma-experience natin yan. Perhaps our missiological success should not simply be determined by positive responses from the people to whom are ministering. No? The Holy Spirit often leads us the paths contrary to the way our minds find logically effective. Minsan kasi ang inisip natin, gusto natin ang mga taong pupunta natin ay sang-ayon lang sa ating mga sinasabi, sa ating itinuturo. Pero may experience talaga natin mga kapatid, ang mga rejections, lalo na sa mga tao na hindi naniniwala mga kapatid. At ang banal na espiritu sa atin po ay mag-guide po sa atin. No? But we must trust that his perfect will is being established. The example of the followers of Christ at Antioch should be an inspiration to every believer living in the great cities of the world today. While it is in the order of God that chosen workers of consecration and talent should be stationed in important centers of population to lead out in public efforts. Ano bang may pagkakaiba ba ang mga kapatid ang sitwasyon sa ministry sa gawain ni Apostol Pablo noon sa Antioch at sa atin ngayon, sa lugar natin ngayon mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon? May pagkakaiba ba mga kapatid? At alam naman natin po ang first mission ni Apostol Pablo na ibinigay sa kanya ng banal na espiritu ay ang urban ministry. Pero nagiging kahit kung ano pa mang mga rejection ang kanyang na-experience doon sa kanyang gawain sa syudad na yon, ay patuloy pa rin siyang masigasig sa kanyang paggawa, sa kanyang pag-ministry. Kahit pa man na-experience niya mga kapatid ang mga rejection.
No? May ano po ba, may kaibahan po ba sa kanyang ministry noon at sa atin ngayon, mga kapatid? At sa lugar kung saan siya nag-ministry noon at sa atin ngayon, lalo na sa mga syudad natin ngayon. Bakit kaya, minsan kaya, bakit kaya si Apostol Pablo noon ay nagiging mabunga ang kanyang ministry sa City of Antioch, at ngayon kung tayo ay magme-ministry sa mga syudad ngayon, bakit may pagkakaiba doon sa mga bunga? Ano kaya ang nangyayari, mga kapatid? Kulang sa pangangalaga. Kulang sa papangangalaga? Kulang po ba sa dedication, mga kapatid? Ang tao ngayon ay busy na, sobrang ginawang busy na para napabayaan na yung mga na pangaralan na sana. Mga kapatid, kung ano mang tigas ng mga tao noon, ganun din ang katigas ng mga puso ngayon ng mga tao. No, magkaiba lang ng panahon, magkaiba lang ng lugar. Pero ang mga tao, ang mga tao, kapatid, ay magkapareho lang. Ganito kasi, mga kapatid. No, si Apostol Pablo ay binigay talaga niya ang kanyang buhay sa ministry. No? Kahit ano paman ang prinsipyo niya ay mamatay man kung mamatay, alang-alang sa Panginoon. No? Pero minsan ngayon hakok minsan kasi ang ating mga isipan. No? Nagtatrabaho tayo sa Panginoon at meron din tayong mga sideline. Kaya mismo, mga kapatid, nagiging hindi mabunga ang ating mga gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan po ang problema sa atin, mga kapatid. Kasi minsan kasi napuputol ang ating ministry, lalo na doon sa may mga stipend ng mga layman missionary. Hindi na mag-active agad doon sa lugar kung saan sila inassign dahil naputol na yung stipend. So hindi nagiging sustainable, hindi nagiging continuous yung kanilang gawain doon. May bunga na sana sa susunod na buwan pero naputol, hindi na nag-function dahil naputol na ang support. Ano kaya ang sekreto, no, ni Apostol Pablo kung bakit kahit darating man o hindi ang kanyang ang support ng iglesia ay siya po ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Ano kaya ang kanyang ginawa, mga kapatid? Ano kaya ang kanyang sekreto? At ang sekreto na yan, mga kapatid, ay ating pag-usapan, pag-aaralan dahil may oras pa tayo. Sabi nga dito, while it is in the order of God that choosing workers of consecration and the talent should be stationed in important centers of population to lead out in public efforts, it is also His purpose that the church members living in the cities shall use their God-given talents in working for souls. There are rich blessings in store for those who are surrendered fully to the call of God. In such workers' endeavors to win souls to Jesus, they will find that many who never could have been reached in any other way are ready to respond to intelligence personal effort. The cause of God in the earth today is in need of living representatives of Bible truth. The ordained ministers alone are not equal to the task of warning the great cities. God is calling not only upon ministers, but also upon physicians, nurses, colporteurs, Bible workers, and other consecrated laymen of varied talent who have a knowledge of the word of God, in who know the power of His grace, to consider the needs of the unwarned cities. Time is rapidly passing, and there is much to be done. Every agency must be set in operation. No? Ano daw? Every agency must be set in operation, that present opportunities may be wisely improved. So kailangan natin yung, mga kapatid. Hindi yan ay
Ay, ako ay doktor, ay hindi na ako dyan pwede kasi ganito ako, busy ako. Ay, ako, ganito yung trabaho ko, hindi ako pwede dyan. Para sa mga pastor lang yan. Para sa mga layman lang yan. No? Ako ay isang attorney, ako ay isang abogado, hindi ako pwede dyan. Pero alam niyo ba kapatid, may mag-asawa doon sa Jinsan, ang ministry nila, puro sila abogado, puro sila attorney, dalawa. Ang ministry nila ay jail ministry. Tinutulungan nila ang makalaya yung mga taong doong mga nasa piitan na ay tinulungan nila. Depende doon sa sitwasyon mga kapatid. So maraming nakalaya. Lalo na doon sa mga wala nang nagpalo up. Oh, 'yun ang ministry nila. So ginawa silang attorney ng Panginoon. Sila na at nakapasa sila sa bar exam para magiging blessing sa iba. Ang mga doctors din, ngayon meron na tayong AMEN, organization ng mga medical Adventist medical doctors, no, na nagkakaisa para kung may mga medical mission, magkakaisa sila na pupunta sa lugar na yon. Katulad dito sa nangyari sa medical mission natin nung last Sunday, nung nakaraan pa. May mga doctors na from Mindanao, doctors from Tagbilaran City, from Cebu, ang Northwestern University na hindi Adventist na yung din doon pumunta dito. Mga dentist pumunta dito mga kapatid. Nagkakaisa sila para sa gawain ng Panginoon. Yun mga kapatid. Hindi ibig sabihin na hindi ka pastor, hindi ka liman, hindi ka na pwedeng magbigay ng mensahe sa iba. No? Ibigay natin ang talents natin sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? No? Hindi ibig sabihin na ikaw ay teacher, hindi ka na pwedeng makapag-engage ng ministry. No? Kaya nga sabi ko ang mga liman natin ay turuan natin ng sustainable livelihood para sila kahit wala silang suporta na pinansyal mula doon sa mga kapatiran, pero makapag-ministry sila dahil may sustainable livelihood sila sa pamamagitan sa pag-aaral ng formulation. At ngayon, ang pastor natin doon sa dalawa na sila ngayon, no? At papunta na rin at coming na rin ang para kay kapatid na Ramak. No? Luzon, Visayas, Mindanao po tayo nagsiservisyo, nagbigay tayo ng free training para sa paggawa ng produkto para kung saan man kayo inilagay ng Panginoon mga kapatid, makasustain ang inyong livelihood sa inyong ministry. To consider the needs of the unwarned cities, time is rapidly passing and there is much to be done. Every agency must be set in operation. That present opportunities may be wisely improved. Amative conclusion. Ating pag-aaral po dito sa ating principle and approaches sa Pauline missiology. While we look to Paul and his writing as our chief source for biblical missiology, we must remember that the success of the early church was a collective effort. God used individuals like Paul to advance the gospel, but he also used many other means. In fact, Paul was simply a partner in the mission that God was accomplishing through local churches, individuals, and other apostles throughout the Roman Empire. No one man is responsible for spreading the gospel in a region. Instead, we are partners with the Holy Spirit, and the work is doing through anyone who is willing to answer the call. Naintindihan niyo po ba mga kapatid ang ating pag-aaral ngayon? Yes po, Doc. Yes. Yes, Doc. Clear. Very clear. Okay po, maraming salamat mga kapatid. So proceed na po tayo para sa susunod po ay makapag-proceed na makapag-umpisa na tayo sa ating mga gagawin mga kapatid sa subject na ito. Akin muna tong i-stop muna kapatid tapos mag-screen share ulit ako.
Okay, dito mga kapatid. Kita niyo po ba mga kapatid? Yes po, Prof. Ano po ang nababasa niyo diyan sa inyong mga Sustainable. Sustainable livelihood for livelihood. self-supporting missionaries. Missionaries. So ito po ang ating pag-aaralan ngayon, ang kabanata na ito patungkol po sa sustainable livelihood for self-supporting missionaries. Pauline missiology concept. No? Kino-consider niyo po ba ang inyong mga sarili na kayo po ay mga self-supporting missionaries? Yes po. Okay, ang pag-aaral na ito ay para po sa inyo. Yes po. At makakatulong po ito sa bawat isa sa atin kung saan man tayo naroroon sa ating pagiging missionary sa Panginoon. What in who is considered a missionary? Ano pong sagot niyo dito mga kapatid sa katanungan na ito? What in who is considered a missionary? Po tayo, missionary. Ano po? Sino po? Lahat po tayo, missionary. Every member po of the church is a missionary. Okay, lahat po tayo ay missionary. Lahat ng membro ng iglesia ay missionary. Hindi lang tayo mag-iisip na kung sino yung papasok doon sa 1,000 missionary, siya na yun ang missionary. Hindi po. As long as tinanggap mo ang banal na bautismo, sa oras na yon ay ikaw ay naging missionary ng Panginoon. What in who is considered a missionary? A man on a mission. Isang tao na mayroong mission. Ano yung mission? Isang bagay na dapat niyang trabahuin, isang bagay na dapat niyang tapusin. Yan po ang isang mission mga kapatid. Isang tao na may mission. Ikaw po ba mga kapatid? May mission ka po ba? Naramdaman mo po ba na may mission ka sa buhay na dapat mong gawin habang ikaw ay nabubuhay? Yes po. Ramdam po. Okay, sabi pa nga dito, Romans 10 verse 25 sa King James Version. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good tidings of things. Ang ganda mga kapatid. Di pala tayo isang alaot. Ang sa Bisaya pa, alaot. Ano yung alaot sa Tagalog? Ha? Ano yung alaot sa Tagalog mga kapatid? Aba. Ha? Sinong makapag-translate sa Tagalog? Ano yung alaot sa Tagalog? Kawawa. Ano pa yun? Parang hindi ata. Malas, sir. Malas. Malas. Alaot. Swerte talaga tayo mga kapatid. Nung tinanggap natin ang santong bautismo, santos na bautismo mga kapatid, banal na bautismo. Dahil sa panahong, sa oras na yon ay may blessing na po ng Panginoon ang binigay sa atin. Okay, why is it so important to have our own livelihood? Bakit po kailangan natin, importante talaga na magkaroon tayo ng sariling livelihood. Ano itong livelihood? Source of income. Bakit kailangan tayo nito ng mga missionary mga kapatid? Bakit kailangan natin na magkakaroon ng livelihood ng mga missionary? Para may dudukot. Para tuloy-tuloy po sa gawain. Para magiging tuloy-tuloy ang magiging ang gawain natin. Kasi kung wala tayong livelihood mga kapatid, kung kailan lang darating yung yung suporta natin mula sa mga kapatiran, kung maputol 'yon, mapuputol din ang iyong
gawain. Pero kung may livelihood ka mga kapatid, at swerte talaga tayo mga kapatid sa pag-aaral natin dito sa ating school, na tuturuan tayo na magiging self-supporting missionary. Tuturuan tayo ng livelihood, no? Amen. Tuturuan tayo nito mga kapatid. No? It can make us a consistent missionary without relying or depending on others' resources. Oh. Tuloy-tuloy ang ating gawain. Hindi mapuputol. Magpadala man ng suporta o hindi ang mga kapatiran, ikaw ay patuloy sa iyong trabaho sa gawain. It can give us financial freedom. No? Magbibigay sa atin ng financial freedom. No? Hindi na tayo magproblema kung may mga pledges sa mga kapatiran, magpe-pledge tayo dahil meron tayong maibigay, dahil meron tayong livelihood. It can sustain our missionary works. No? Kasi ang bawat gawain mga kapatid ay meron talagang anong tawag dito? Kailangan talaga ng pundo. No? It can make us a blessing to others financially. Dahil kung may tutulungan ka, iba yung missionary na walang pera at may maibigay mga kapatid. No? Ano bang pinagkakaiba doon mga kapatid? Isang missionary ka na nakikita mo agad na kailangan talaga agad na tutulungan pero wala kang maitulong. Kaysa doon sa may maitulong ka agad-agad, aura mismo. Nakikita mo na kailangan talaga ka ng isang tao. Ha? Hindi rin magugutom at may Yes. sariling pera. Oo, nag-visit ka doon sa bahay na yung Bible student at pagdating mo doon, ang mga anak ay umiiyak. At yung ina naman ay hindi siya mapakali. Kaya alam niya, parang maano mo na talagang wala pa silang kain. Mag-aalas 3 na, yung mga anak niyang 3 or 4, hindi pa kumakain, umiiyak na. Tapos binibigyan lang yan ng tubig. Tapos ikaw na missionary, wala kang source of income, wala kang ibang makukunan ng ano. So paano mo magagamit 'yon? Ipipray mo ba siya na sana ay mabigyan siya ng ano, kaysa doon na may pera ka, pwede mo siyang matulungan aura mismo. No? It can make us a blessing to others. Anong sabi ni Mrs. White dito sa Testimonies for the Church? Page 7, paragraph 23. Sabi niya dito, self-supporting missionaries are often very successful. Bakit daw? Bakit nasabi ito ni Mrs. White? Bakit nasabi ni Mrs. White na self-supporting missionaries are often very successful? Kasi hindi pababayaan talaga ng Panginoon ang desididong gumawa sa gawain niya. Okay. No? Maliban pa doon mga kapatid, ano pa? Bakit nasabi ni Mrs. White na self-supporting missionaries are often very successful? Di po kasi sila nagdidepende sa tao. Di po kasi sila nagdidepende sa ibang tao, Pastor. Okay, kaya dahil hindi sila nagdidepende sa mga suporta sa kapatiran. Bali, meron po silang work sa kanilang sarili. Meron silang mataas na imahinasyon para makahanap ng ibang solusyon sa paghanap ng pera. Okay. So makatulong sila agad. Kaya yung tinulungan nila, no, hindi lang nila pinagdasal, nabigyan pa nila agad-agad na pambili ng bigas, ng gamot. No? Biblical kasi yan mga kapatid. No? Beginning in a small, humble way, their work enlarges as they move forward under the guidance of the Spirit of God. Let 2 or more start out together in evangelistic work. They may not receive any particular encouragement from those at the head of the work that they will be given financial support. Nevertheless, let them go forward, praying, saying, teaching, living the truth. God calls for workers to enter the wide
widening harvest field to go forth in faith, and God will be with you. In many places, self-supporting missionaries can work successfully. Bakit kaya? It has a self-supporting missionary that the Apostle Paul labored in spreading the knowledge of Christ throughout the world. Kasi ito din ang ginawa ni Apostol Pablo sa panahon nung siya ay nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. No? Siya po ay self-supporting missionary. While daily teaching the gospel in the great cities of Asia and Europe, he wrote us at the trade of a craftsman to sustain himself and his companions. Kaya nga, mga kapatid, no, nagsusurvive sa gawain sa isang lugar. Nagtagal si Apostol Pablo sa isang lugar kung saan man siya naka-assign dahil hindi siya nagre-rely sa mga suporta ng mga kapatiran. Maka-function siya kahit walang tulong o may tulong man ito, mga kapatid, dahil makasustain siya sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng kanyang livelihood. His parting words to the elders of Ephesus, sabi niya dito, showing his manner of labor have precious lessons for every gospel worker. Many today is imbued with the same spirit of self-sacrifice, could do a good work in a similar way. Let two or more start out together in evangelistic work. Let them visit the people, praying, singing, teaching, explaining the scriptures, and ministering to the sick. Paano maminister yung mga sick? May mga sakit. Kailangan niya ng gamot. No? Some can sustain themselves as canvassers. Others, like apostle, can labor at some handicraft or in other lines of effort. As they move forward in their work, realizing their helplessness, but humbly depending upon God, they gain a blessed experience. The Lord Jesus goes before them, and among the wealthy and the poor, they find favor and help. The Ministry of Healing, page 154, paragraph 3. Kaya nga, mga kapatid, in-encourage tayo ni Mrs. White na magkakaroon tayo ng sariling mga may mga source of income, mga kapatid. The work should have a definite aim and should be thorough. While every person needs some knowledge of different handicrafts. No? Paano natin makukuha itong knowledge of different handicrafts? Sa pamamagitan ng pag-aaral, mga kapatid. Kasi hindi lang yan magsisink in sa iyong mind, sa iyong isipan. Ang isang bagay kung hindi mo pag-aaralan, it is indispensable that he becomes proficient in at least one. May kaalaman ka na ganyan, no? Every youth on leaving school should have acquired a knowledge of some trade or occupation by which, if need be, he may earn a livelihood. Child Guidance 357, paragraph 3. So ano daw dito ang counsel ni Mrs. White sa lahat ng mga missionary, lahat ng mga nasa gawain ng Panginoon? Kailangan tayo ng livelihood, mga kapatid. Kahit ano pa mang klase yan, basta legal at hindi nakakasama at hindi kontra sa doktrina ng Panginoon. Gawin mo yan, kapatid, para magiging successful ka sa iyong sa gawain ng Panginoon. Sa mga babae, anong sabi niya dito? Woman should train to some business whereby she can gain a livelihood if necessary. No? Ano daw? Kailangan ng source of income, mga kapatid. When we give to the poor, we should consider, am I encouraging prodigality? Or am I helping or enduring them? No one who can earn his own livelihood has a right to depend on others. So ano yung masasabi nyo dito, mga kapatid? Dito sa Counsels for the Church, page 285,
paragraph 2. Sir, Yes. para bagang hindi na angkop ngayon yung advice ni Ellen G. White kasi sa panahon ni Pablo, parang madali lang ang trabaho. Pero sa ngayon, sir, subukan mo na hindi suportaran ng isang pastor. Mahahati yung talagang attention niya sa business niya o kaya sa source of income niya kaysa yung sa gawain niya. Ngayon pa nga full-time dapat sila meron pang nagmo-moonlighting. Kaya kung minsan yung mga nagmo-moonlighting na mga pastor hindi sila talaga productive. Ganito kapatid, applicable po 'yan sa ngayon. No? Bakit po? Kaya nga in-encourage tayo mga kapatid na magkaroon tayo ng livelihood para makasuporta tayo sa ministry. Kasi ganito kasi, alam naman kasi kung talagang makikita natin ang mga pangangailangan sa distrito, lalo na dito sa ating bawat iglesia. Katulad nitong may gagawin tayong outreach doon. So saan ka kukuha kung ang bawat isa sa atin ay wala po tayong knowledge of the different handicrafts? Sabi pa nga dito sa Child Guidance 357 sa paragraph 3, while every person needs some knowledge of different handicrafts. Bakit kailangan niya? Para may income siya sa panahon na may gawain, may mga gawain na kailangan ng financial support, makapagsuporta siya kapatid. Kung lahat tayo wala tayo sa ganitong isipan mga kapatid, hindi tayo makagawa ng malaking mga gawain. Magdidepende lamang tayo kung kailan tayo mabigyan ng financial support. Pero kung tayo mismo sa loob ng iglesia sa bawat isa sa atin, hindi lang tayo nakatunganga lang kung kailan lang may trabaho. Hindi lahat ng livelihood mga kapatid ay nakapokus doon sa company na nagtatrabaho tayo. Kaya nga sabi niya dito, kung pwede may knowledge kayo ng iba't ibang klase na handicrafts. No? Anong nangyari dito kay Apostle Paul? Apostle Paul, nagiging tent maker siya. At yung kasamahan niya doon sa pinuntahan niya, kaya si Aquila mag-asawa, si Aquila at Priscilla, tent maker. No? Si Lydia of Thyatira, seller of purple goods, influential businesswoman and evangelist. So may problema siya ba dito mga kapatid? Si Lydia of Thyatira, naging hadlang ba niya ang kanyang livelihood? Dahil hindi na tayo mag-livelihood, baka maapektuhan yung ministry natin. Si Apostol Pablo, hindi ba mabunga ang kanyang ministry dahil siya ay nagiging tent maker? Ha? Mga kapatid, ito ang experience ko kapatid. Naapektuhan ba? Ganito. Ngayon, nagdesisyon na kahapon ang isang dealer ko. Kasi ang mga dealer ko dito sa Bohol ay inumpisahan kong bina-Bible studyhan. Tapos, paano ko sila na-encounter? Dahil doon sa aking livelihood. Nakilala ko sila doon sa aking livelihood. No? Nadala ko sila doon sa Panginoon. Bakit? Dahil sa livelihood na binigay sa akin ng Panginoon. Ha? So yung livelihood mo kapatid ay hindi talaga yan magiging hadlang sa iyong ministry. Dahil ang ministry ay hindi lang nakapokus sa isang bagay mga kapatid. Kundi kung anong man ang iyong livelihood, yun na rin ang iyong yun na rin po ang iyong ministry. Apostle Paul, sabi niya dito, 1 Corinthians 4:12, Amplified Bible, we work for our living, working hard with our own hands. When we are reviled and verbally abused, we bless. When we are persecuted, we take it patiently and endure. So ano daw sabi niya? Hindi siya nagre-rely doon sa suporta ng mga kapatiran, sa stipend niya na matatanggap niya mga kapatid. Kundi we work for our living, working hard with our own hands. Ngayon, nagiging hadlang ba ang kanyang livelihood sa kanyang ministry? Hindi mga kapatid.
Sa 2 Thessalonians 3 verses 8 to 10 sa Amplified Bible, mga kapatid. Nor did we eat anyone's bread without paying for it. Na? Hindi siya kumain. Hindi siya kumain ng pagkain na hindi niya binayaran. But with the labor and hardship, we work night and day to pay our own way. No? So that we would not be a financial burden on any of you for our support. Tingnan mo dito, kapatid. Na? Night and day nagtatrabaho sila. Naapektuhan ba ang kanilang ministry? Kasi ang livelihood nila, yun na ang kanilang ministry. Kaya nagtagal sila sa kanilang ministry. Kahit saan sila pupunta, saan sila ipadala ng Panginoon, ay talagang maka-function sila sa kanilang pagiging missionary. Kasi hindi sila nagre-rely doon sa mga resources ng mga kapatiran. Kung may darating, mas maganda. Okay yun. So anong nangyari? Nagiging failure ba ang kanilang ministry nung nag-engage sila ng livelihood? Wala po, mga kapatid. So kaya nga, sabi ni Mrs. White, kung sino daw yung mga self-supporting missionary, yun din ang nagiging successful sa gawain. Tingnan mo, siguro naman may mga liman dito. Alam nyo na may ino-nurture kayo bago pa na bautismuhan, or else mag-decide na sana pero na-cut off yung ninyo, yung stipend ninyo. Anong gagawin ninyo? Tapos hindi pa kayo sa lugar ninyo. Malayo pa doon sa lugar ninyo. So umuwi ka sa lugar ninyo, may interested pa sana ng mga Bible students, pero iniwan mo na lang dahil wala ka ng stipend. Dahil pinutol na ng iyong sponsor. So ngayon, nagiging maganda ba yun? Hindi po, mga kapatid. Kaya sabi ni Mrs. White, in-encourage tayo na magkakaroon tayo ng mga kaalaman sa paggawa ng mga produkto o kahit ano pa mang klaseng mag-earn tayo ng pera para makasuporta sa ating ministry. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? At dito, mga kapatid, hindi lang tayo mag-aaral tayo ng theory dito. Kundi mag-aaral tayo talaga kung paano tayo magiging self-supporting missionary. Na kung may darating man o wala na suporta, makasurvive tayo sa kung saan man tayo naroroon. Opo, Prof. God bless. Amen. Amen. So, yan po ang ating pag-aaralan dito. Kaya ngayon si Pastor tingnan mo, si Pastor Obihiro. Si Pastor Obihiro, ang kanyang asawa ay isang Ubigayni. Nung Friday nag-formulate sila. Tumawag ako sa kanila via video call. O sige, ganito ang gawin niyo. Ang asawa niya yung Ubigayni, yun ang ng mga raw materials. No? Bakit ginawa nila yun? Kahit pastor, kahit na siya, nasa distrito na siya. Kahit ang asawa niya ay Ubigayni. Dahil ang nasa isipan niya, may project silang gagawin at doon, yun ang produktong ginawa nila, yun ang magiging anong tawag dito? Mag-support sa financial problem nila. Source of ano ba sa kanila, tapos i-mobilize niya ang mga kapatiran. O sige, mag-production ako ngayon, itong proceeds natin ngayon, papunta ito sa project natin ngayon ganito. Tulungan nyo lang na maibenta itong gagawin nating livelihood. Kung naka-rely lang tayo, mga kapatid, sa mga solicitation, mga kapatid, magiging tulisan tayo sa mga kapatiran. Bakit? Dalawa lang yan. Unang bigay mo ng solicitation letter, solicitation pa yan. Pangatlo ka nang nagbigay sa kanya ng solicitation letter, solicitation na yan. Bakit po? Dahil palagi ka nang nagsusuporta. Darating din ang araw, sasabihan ka, ako lang ba ang binibless ng Panginoon dito? Siguro may naka-experience dito na ganyan sinabi. Ako lang ba ang binibless ng Panginoon dito? Bakit palagi ako na lang? So ganyan ang nangyayari, mga kapatid. Kaya kahit nasa distrito na si Pastor Obihiro, kahit Ubigayni na ang misis niya,
Gumawa sila ng livelihood para makasuporta sa kanilang mga project sa kanilang distrito para sa ministry. Kaya nga dito mga kapatid, tuturuan tayo. No, hindi lang tayo mag-aaral ng theory, tuturuan pa tayo magiging self-supporting missionary para kung ano man ang mag-arise na mga financial problem dyan sa ating ministry ay makapag-survive tayo dahil may pinagkukunan tayo. Nakuha niyo po ba yan mga kapatid? Amen. Opo. Hello, Prof. Yes. Ares. Yes, Doc. Not because we do Amen. not have the right to such support, sabi niya. Not because we do not have a right to such support, but we provided our own financial support to offer ourselves as a model for you so that you would follow our example. Kung maano natin ito mga kapatid, ibig sabihin, kung may mga project tayo, may gagawin tayong malaking gawain sa ating mga distrito, sa ating iglesia, may mga inisyatibo na gagawin ang ating mga care groups. Alam naman natin, magkikare tayo ng family. Sino yung ikikare natin? Yung mayayaman ba? Mga kapatid? Sino ba dito nagkikare ng mga mayaman? Yung mga may mga million at billion sa bangko na yun ang cared family nila. Meron po ba dito? So kung wala, sino pala ang ating ikikare? Yung Ha? Yung mga less for mahirap, sir. Yes. Ngayon, kung nag-function na yun, nag-mobilize na ang iyong care group, papaano makapagawa ng mga malalaking bagay doon sa buhay ng iyong care family kung ikaw mismo ay nagkukulang din sa pinansyal? Pagdating mo doon, sister, ang Panginoon ay mabuti. Oh. Magandang ano yan, magandang salita yan. Pero sasabihin niya sa iyo, ikaw lang naman ang pinagpala, ngayon wala kaming kain. Kaninang umaga wala kaming sinaing. Tubig lang pinainom ko sa aking mga anak. Tingnan mo nga, yung mga anak ko ay talagang butot balat na. Umiiyak na. Alam niyo ba, wala na silang kain ngayon, pangalawang tanghali, wala na, 2:00 na, wala pa yung kain. Wala din ako magagawa, hindi naman pwede din akong magpunta doon para mangawat. Ha? Bahala na kaming mamatay, wag lang akong mangawat. Hindi lang ako magiging kawatan. Ngayon, anong gagawin mo? Ikaw ang care group doon na naka-assign. Mag-aantay ka ba ng panahon na kung kailan ma-aproba na bibigyan ng suporta ang iyong care group para mabigyan niyo ng bigas? Kung may livelihood ka na, aura mismo makapagbigay ka, kapatid. No? Kaya nga dito, sabi niya dito sa verse 8, that we would not be a financial burden on any of you. Ganda talaga ng verse na ito mga kapatid. Tapos, sa verse 10, for even while we were with you, we used to give you this order. If any is not willing to work, then he is not to eat either. So yun ang ibinigay na payo ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon, mga kapatid, sa Thessalonica. Sabi niya, ayokong magiging financial burden sa inyo, kaya may support naman kayo. Hindi ibig sabihin dahil wala akong karapatan sa mga suporta ninyo. Kundi may suporta man kayo o hindi o wala, mabubuhay ang ministry dahil sa aking livelihood. Sa livelihood ay binigay sa atin ng Panginoon. So dapat ganun ang klaseng pag-iisip meron tayo, mga kapatid. No? Hello, Prof. Yes po. Dr. Para sa akin, hindi naman siguro yan conflict of interest kasi sa isang linggo, sa mga pastor, Sunday, family day yan. At Monday, study time. Hindi ba kung gagawin yung day o during study time, it
turuan yung asawa para siya Yes. mag-manage. Yes. Ang asawa ang mag-manage yan. Matulong sa ministry. Oh yes, ang anak Yan. ba o ikaw mismo kung may panahon ka pa, hindi naman magkakantit yan. Tapos kung may magagawa ka ng ano, pwede ka namang hindi namin pwede mo kabit yung mga kapatiran para naman sila ang maka-earn din ng pera doon sa ginawa mo. Tulad ni Pastor Obihiro, may ano siya, may agad na may kapatid doon sa Villa City, Basilan na walang hanapbuhay. So nabigyan niya ng hanapbuhay sa pamamagitan ng ginawa niyang livelihood, mga kapatid. Paki-mute po sa nakaunang mic diyan. So sabi nga dito, before he became a disciple of Christ, Paul had occupied a high position and was not dependent upon manual labor for support. Tingnan mo nga. Dependent ba siya sa manual labor? O talagang mag-ano siya? Parang ano talaga siya? Isang tuka? Hindi. Maganda ang kanyang buhay, mga kapatid. No? Kung pera pag-usapan, may pera siya sa panahon na hindi pa siya tinawag ng Panginoon. Pero anong nangyari nung tinawag siya ng Panginoon? But afterward, when he had used all his means, naubos na lahat, in furthering the cause of Christ, he resorted at times to his trade to gain a livelihood. So applicable talaga ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid, no? Lalo na kung active ka sa ministry. Kasi kailangan talaga ng pera ang ministry. Kaya nga sa panahon pa ni Apostol ng Panginoong Hesus, nung nandito pa siya sa ano, no? Ang binili ba nilang mga tinapay doon? Free ba 'yon? Free ba 'yun, mga kapatid? Hindi. Paki-mute po doon sa may o hindi. Ibig sabihin binili niya, mga kapatid, ang kanilang kinain doon. Yung tinapay, yung pinakain doon sa 4,000 men, hindi pa kabilang ang mga bata at yung mga babae. Mga kapatid, hiningi niya ba yun doon sa tindahan? Bigyan mo ako dahil may papakainin ako doon na 4,000 na mga lalaki, hindi pa kabilang doon ang mga babae, may mga widow na rin doon, may mga balo at meron ding may mga dalaga din. So kung 4,000 yung lalaki doon, ibig sabihin ibigay na lang natin din may 4,000 din na babae na asawa. Tapos hindi pa kasali doon ang mga bata, babae man o lalaki. Tapos doon sa 4,000 na asawa, meron din doon na mga balo. At meron din doon na mga babae na mga dalaga. So, pwede mo ba akong mabigyan ng tinapay dyan? Maggawa ka ng mga 10,000 pieces para ipakain ko doon? Doon yun sa misyonaring bata. Wala pong Ganun libre. ba, mga kapatid? Yung pumunta si Panginoong Hesus doon sa Samaria, doon sa may ataba, yung may anong tawag diyan? Yung nasalamuhan niya yung babae doon sa anong tawag ba sa tabay sa Tagalog? Jacob's Well. Yung mga iniwan siya ng mga apostoles. Anong ginawa ng apostoles? Bakit iniwan siya doon? Dahil bumili ng pagkain. Nano niyo ba, mga kapatid? Bakit iniwan siya doon? Siya na lang at yung babae doon sa Jacob's Well. Dahil bumili ng pagkain. Ngayon, pumunta ba doon sa lungsod ang mga apostoles at nanghingi doon sa mga nagtitinda ng tinapay? Hindi po. Okay. Before he became a disciple, so nangyari, but afterward, when he had used all his means in furthering the cause of Christ, he resorted at times to his trade to gain a livelihood. So ganun ang nangyari. Ganito ang ginawa ni Apostol Pablo. Nung naubos niya lahat ng kaniyang mga ang savings niya, kapatid, no? Naubos na lahat. So ngayon, ang ginawa niya,
nagawa siya ng may livelihood siya mga kapatid para makasuporta sa kanyang ministry. Especially was this in the case which he labored in places where his motives might have been misunderstood. Ganito din ang nangyari, no? Hindi rin naintindihan ng mga tao doon ang kanyang ginawa. So, Mrs. White's statement on Apostle Paul livelihood, anong sabi ni Mrs. White dito sa Acts of the Apostle 347 page, paragraph 2? It is at Thessalonica that we first read of Paul's working with his hands in self-supporting labor, which preaching the word. Writing to the church of believers there, he reminded them that he might have been burdensome to them, and added, Lalagay natin doon siguro. ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring 5 night and minutes. day. Okay, 5 minutes. Because we would not be changeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. So, and again, in his second epistle to them, he declared that he and his fellow laborer, while with them, had not eaten any man's bread for note. Night and day we work, he wrote, that we might not be chargeable to any of you. Burden, financial burden sa kanila. Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. So ganito ang format, ang pamaraan ni Apostol Pablo kung bakit siya nakasurvive sa kanyang ministry, mga kapatid. So, ano nangyari dito? Thessalonica, Paul had met those who refused to work their hands. It was on this class that he afterward wrote, there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. So while laboring in Thessalonica, Paul had been careful to set before such ones a right example. Even when we were with you, he wrote, this we commanded you, and if any would not work, neither should he eat. So self-supporting missionary engaging livelihood, Paul was not wholly dependent upon the labor of his hands for support while at Thessalonica. Referring later to his experiences that in that city, he wrote to the Philippians believers in acknowledgement of the gifts he had received from them, while they're saying, even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessities. So kahit pa man hindi ibig sabihin na hindi na rin siya tumanggap ng suporta. So may suporta din siya. Okay. Notwithstanding the fact that he received this help, he was careful to set before the Thessalonians an example of diligence, so that none could rightfully accuse him of covetousness, and also that those who held fanatical views regarding manual labor might be given a practical rebuke. So yun ang nangyayari, mga kapatid. So ito puputulin muna natin. Sunod na linggo po, mga kapatid, ito po, swerte talaga tayo na may Logos College of Missions and Biblical Studies, dahil dito po sa ating pong mga problema sa ating ministry, lalo na po sa ating hindi magiging continuous yung ating ministry, dahil po nagdepende lang tayo sa suporta or sa stipend na ibinigay sa atin sa iglesia. So ang gagawin po natin dito, tuturuan po tayo dito magiging self-supporting missionary, mga kapatid. Gusto niyo po ba yan, mga kapatid? Amen. Yes po. Yes po, Doc Aris. Amen po. Okay. So ito po, ibibigay po sa inyo ng libre, lalo na doon sa free, tinatawag natin product formulation. Yan po ang ating may serbisyo sa inyo para po makatulong sa ating bawat isa sa atin kung saan man tayo naroroon na pabilang na distrito. Dahil kung magka-financial, magkadarating din ng araw sa pamagitan ng livelihood na ating malalaman dito at matutunan dito, ay magiging blessing po tayo sa ating iglesia. Magiging blessing tayo sa ating distrito.
magiging blessing din tayo sa ibang tao, lalo na doon sa ating mga Kirk family dahil maka-respond agad tayo aura mismo sa pangangailangan kung ano mang pangangailangan sa oras na makikita natin mga kapatid kung anong estado ng ating Kirk family. So maraming salamat po mga kapatid. Kung may mga katanungan po kayo, kung may panahon pa, so pwede po tayong magtanong. Maraming salamat po. Salamat po. Mayroon Prof. Aris. Yes po. Salamat po. Salamat. Yung formulation ba? Yung sa akin, panyawan man yun. Yes. Tataga ng ibang klase yung sambong. Ganon, pwede? Panyawan plus po ilagay natin. Panyawan plus. Paraiso Panyawan plus. Yes. Kung may additional na, katulad nito. Paggagawa kasi kayo ng produkto mga kapatid, yung madaling salitain ng mga tao, madaling ma-remember, at yung common kasi kung gagawa ka ng produkto na hindi pa talaga kilala ng mga tao, katulad ng gagawa ka ng Tiris Magical Oil. So kailangan mo pa yan ng promotion doon sa radio, sa TV, at sa mga promotion sa mga outlet mo dahil hindi pa kilala ng tao. Pero kung sasabihin mong Paraiso Panyawan Plus massage oil, ay sa Panyawan pa lang kilala na nila kung ano ang Panyawan. So bibili sila kahit hindi mo pa sasabihin, kahit wala kang promotion doon sa radio. Okay, pati yung Prof. Doc Aris, yung plano ko, ang pangalawa yung sambong. Pwede ka rin gagawa ng Panyawan, pwede ka rin gagawa ng sambong. Doc, meron ka, Doc, Sibukaw stock? Bili ako 10, yung coffee. Ano po? Yung Sibukaw coffee, naubos na sa akin. Paano ba tayo makabili dyan? Sibukaw. Okay po, makipag-coordinate lang po kayo kay Miss Manilin po. Para po kung ano po. Kasi darating na ang oras ninyo na bago kayo tuturuan ng product formulation, kasi 3 formula po ang ibibigay ko sa inyo. Okay? 3 formula po ibibigay ko sa inyo na kung sakaling makuha ninyo ang formula mga kapatid, kahit hindi na kayo gagawa ng sarili niyong produkto na para ibibenta, kayo ang magbibenta, pwede kayong magiging anong tawag dito? Rebrander. Ibig sabihin, kung may mga networking company kilala ninyo, kayo ang gagawa. Bigyan niyo na sila ng may bracket. Ito yung bracket ng 1,000 bottles. Ito yung so, nasusupply lang kayo or else Gamitin mo pa ba sa mga tapos maliliit? so yun ang nangyayari mga kapatid. Magkano pa yung coffee, Doc? Magkano pa yun? Yung Sibukaw? Hindi po ako updated, hindi pa po ako kasi wala po sa akin ang mag-inquire na lang po kayo doon Elder doon sa kay Miss Manilin. Opo, salamat po, Doc. Ito po mga kapatid, hindi po kayo tuturuan kayo na gagawa kayo ng sarili ninyong produkto sa inyong lugar. So magiging formulator po kayo. So ang nakaganda dito, tuturuan kayo ng basic herbalism, basic naturopathy, at marketing strategy, at yung tinatawag na i-dole out na sa inyo lahat. So ang sa inyo na lang po ay inyong mag-action mag-take action na lang kayo sa inyong nalalaman. Kasi para din yan sa inyo, kasi kung makapag-formulate kayo, sa inyo po yan nakarehistro, at the same time sa inyo po yung produkto, sa inyo po yung income na yan, kasi sa inyo naman din yan, sa inyo talaga yan, kasi kayo magagawa.
Kami lang dito sa school ay magbigay sa inyo ng kaalaman, magtuturo sa inyo ng mga formula. Alam nyo ba kapatid, pag bibilihin nyo ng isang formula, parang binili niyo na ang isang kumpanya, katulad ng efficacent oil. Punta ka ng IPI office dito sa main office dito sa laboratory na dito sa Cebu. Puntahan mo doon, tapos sabihin mo, pwede ko bang mahingi ang formula ng inyong efficacent oil, yung extra strength? Ibibigay po ba sa inyo ng free? Ibibigay po ba sa inyo ng free ng may-ari ng IPI? Oh. Hindi po. Ano kaya ang sasabihin sa inyo kung hingiin niyo yung formula sa kanila? Ano ka sinuswerte? Sabihin siguro sa inyo ng may-ari, bilhin mo muna ang company ko bago mo makukuha ang formula ko. Tama? Pero mas maganda yung sagot ni Mr. Dory. Ano ka, siniswerte? Pero dito sa ating pag-aaral, dito sa Logos Institute mga kapatid, tuturuan ka ng libre para sa iyong ministry, para magiging blessing ka din sa iglesia, sa district, at sa mga taong nakapalibot sa iyo, lalo na doon sa Kurt family mo. Dahil magiging financial freedom, mano mo talaga ang financial, marireach mo talaga ang financial freedom kung talagang mag-take action ka sa iyong nalalaman. Kasi kung hindi ka naman mag-take action doon sa iyong natanggap na kaalaman, ay maglalaho yung na parang bula. Tingnan mo nga, kung nag-graduate ka ng education, hindi ka naman nagtuturo pagkatapos ng pag-aaral. Yung mga methodology doon hindi mo na yun makalimutan mo na yun. No? So, ibig sabihin, mawala yun, mawawala yun, matutunaw na parang bula yung yung kaalaman mo pag hindi ka mag-take action. So, para din yan sa inyo mga kapatid. Tinutulungan kayo ng school natin na blessed talaga tayo. Kasi, ganito kasi, kung mag-aaral kayo sa naturopathy mga kapatid, tuturuan lang kayo ng theory, paano gamutin ang isang tao pa sa pamamagitan ng mga ganito ganyan. Pero hindi ka tuturuan ng formula. Hindi ka tuturuan ng paano gagawa ng ganitong klaseng produkto. Siguro kung tuturuan ka, maghanap sila sa iyo ng malaking pera. Dito tuturuan ka dahil missionary ka. Dahil malaking gamit mo sa ministry ng Panginoon. Ang ginawa Tama yan, lang, kapatid. ano Bro, po? Doc, Yeah. tama yan ang sinabi mo. Yes. Hindi ka tuturuan ng formula. Tuturuan ka kung paano gagamutin, pero hindi ang formula. Yes. Tama yan. Kaya nga maraming mga naturopath ngayon na nag-graduate sa naturopathy na nag-aangkat lang ng produkto sa ibang mga formulator. Naturopath sila pero hindi sila formulator. Ang nakaganda dito, mag-aaral ka pa ng phytoscience, higher study ng naturopathy. Tuturuan ka pa ng formula. So ibig sabihin, mapopromote mo ang iyong produkto, sariling produkto sa iyong livelihood dahil bibigyan ka pa ng titulo. Kasi kung matatapos mo pag-aaral, Master of Phytoscience, leading to Doctor of Phytoscience. So, ibinigay na sa iyo ang pagtuturo ng kaalaman patungkol sa ganitong espesyal na pag-aaral. Bigyan ka pa ng kaalaman sa paggawa ng produkto, bigyan ka pa ng titulo. Sino bang school ngayon na ganyang klaseng mission? Magkano babayaran, Doc? Zero. Doctor of Phytotherapy, magkano babayaran? Yun lang 99. Doon sa kabila, Yung magkano registration. Doctor of Naturopathy? Nako, nung nag-inquire ako, 4 na module yun. Tatapusin mo sa 2 taon. Pinigay sa akin 60,000 per module. Tapos may 1 month pa ako na mag-aral doon sa Manila, diyan sa Manila para ako diyan sa hospital. Isang buwan. Napakalaki ng privilege ng mga estudyante sa dito sa LIMS. Kasi pagkatapos mo ng Bachelor of Divinity,
ay pwede kang mag-proceed. Kung ayaw mo naman ng theological studies, pwede kang mag-proceed phytoscience, leading to Doctor of Phytoscience. Pero yung gustong maging professor sa theology, siyempre, ang kukunin mo is Master of Pastoral Theology, leading to Doctor of Pastoral Theology. Pero yung mga mahilig sa mga mga panggagamot, maganda sa inyo ay Master of Phytoscience, leading to Doctor of Phytoscience. So, yung pinapakalaking pribileyo mga kapatid, at saka libre, no? Libre na pag-aaral. Ang gagawin nyo lang ay mag-participate sa mga activities ng LINS. Yes. Yun po ay malaking opportunity para sa inyo. Ako nga gusto kong din ng isang formula yung papangalanan ko na Ibadam. Ano yung Ibadam? Ano yung Ibadam? Yung asawa na hindi nanganganak ay pag makatik ng Ibadam, so pwedeng manganak, sister kapatid na Alfred, no? Abangan. Abangan, Ibadam, no? Isang paalala. Yung ayaw mag-asawa, Adama. Tapos pangalan, ano tayong Dok? Isang paalala. Joke lang. Thank you very much, Doc Aris. Okay, thank you po, Doc Ray. Abangan nyo yung mga kapatid ang susunod na lektura. Don't miss it sa next Sunday. Kasi po, nandoon na tayo sa pinaka, kumbaga sa drama pa, Kulbahinam, ng mga portion. Okay. So let's have a break for 3 minutes before we give the time to Ma'am Lloyds. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong oras sa pakikinig. Thank you po. Isang paalala. Ang asawa ng iba ay hindi pwede gamitin panggagamot sa puro. Advertisement muna, Kareje, yung yung mananahi. Kamu ko nila sa pinagmadaan signal ni magkatulang sa Ligaran. Na dinadvertise o pinapantulahan ni Alfred ang Parang walang sound. Walang sound. Walang sound. Wala namang sound. Sound ba? Joker. I-send ko po ang finished product na Sayang sa advertisement, hindi narinig. Bawit lang sunod. Dari kita karon sining takna sang kapranon isda ka plus report. Kung muna ka mangita sa pinasig nga telebrings,